Okay, good morning mga kapatid. Ngayon po ay March 7, araw po ng Friday. Ngayon po taong 2025 at muli sa ating daily devotion, tayo po ay magpapatuloy. At ngayon naman po ay tutunghayan natin ang isang mahalagang talata mula po sa Philippians 4 verse 9 at pamagatan po natin itong Walk the Talk. How to practice bring peace. At ngayon po, sa ating pagbabasa ng ating scripture at nimulang panalangin, tayo po isasamahan ng ating partner, si Sister Winnie. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa mga taga-Pilipos 4:9. Anong ibig sabihin ng umakyat? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Okay. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na meron kami ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa karunungan na ipagkakaloob mo sa amin upang maunawaan namin ang iyong salita at magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Pinapanalangin din po namin ng mga may sakit, Panginoon, kagalingan po ang aming hiling para sa kanila, lalo na po kay Kuya Chris, Panginoon. Maraming salamat po. This are pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, Epeso, nabasa mo. Okay. So, magandang umaga po at mapagpalang umaga po sa inyo, Pastor Rape. At ngayon kasama na rin natin. At ngayon pong araw na ito, doon sa scripture po natin, ang nabasa lang po ay Epeso. At ang sabi nga po doon sa Amplified Version po kasi ang gamit ko. Ang sabi po dito is, the things which you have learned and received, heard, and seen in me, practice these things. Sabi doon, in daily life. Ito po ay pang araw-araw daw po na buhay. And the God, who is the source of peace and well-being, will be with you. No? Dito po sa talatang ito ay nagpapatungkol po sa atin na sabi nga po ng ating title, Walking the Talk. No? Sabi doon is how to practice bring peace. Ano nga ba? Paano nga ba ang pagsasagawa nito ay nagbibigay ng kapayapaan? No? Paano nga ba ito nagbibigay na kung ating lalakaran ang ating sinasabi ay nagbibigay ito sa atin ng iba yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. At dito po sa talatang ito ay tumutukoy sa pagsasabuhay ng aral na ating natututunan. At dito sa talatang ito sa Philippians 4 verse 9 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakamit ng kapayapaan. Sabi nga po doon sa talata, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita. Pansinin po natin, sabi nga doon, ang lahat ng ating natutunan sa ating buhay, kung tayo po ay patuloy na dumadalo o patuloy po tayo nagbabasa ng Biblia, yan po ay nakababasa po tayo ng aral mula sa ating Panginoon Diyos. At doon ating pong natatanggap at sabi nga, ang bawat naririnig natin at nakikita sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay sa atin ng gabay sa ating buhay upang ating gawing role model. Sa gayon, sabi nga doon sa talata, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kung ating itong pinagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon Diyos, ito po ang magdudulot nito. At ngayong umagang ito sa ating daily devotion, sa ating God's morning, ay patutungkulan natin ang walking the talk. At kung paano ito nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Sabi nga doon, paano nga ba natin isasabuhay ang salita? Ang talata, mga kapatid, ay nagpapahiwatig na ang pananampalataya ay hindi lamang dapat na nasa ating isipan, kundi dapat din po nating ipatupad sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pag-aaral ng Biblia at patuloy na pagdinig natin sa mga sermon o mga aral ng ating mga kapatiran at pag-oobserba sa mga halimbawa ng mga taong may pananampalataya ay dapat na humahantong sa pagsasabuhay
ng bawat prinsipyong ating natututunan. Sabi nga po sa atin, ang simpleng pagdinig sa salita ng Panginoon Diyos ay hindi sapat lamang. Dapat tayong maging um, uh, tagapagpagawa, tagapagpatupad ng salitang ito. At sabi nga ay, ang ibig sabihin po nito, dapat nating isabuhay ang ating mga natutunan. Sabi nga sa atin ng James o Santiago 1 verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Okay, napakalinaw ano ho. Kung ang bawat salita parang napakinggan natin, subalit hindi naman natin ginagawa. Ang sabi po ng Biblia, dinadaya lang natin ang ating sarili. Kaya nga po, mariin na dapat natin pong laging tinitake note ang mga bagay na natututunan natin. Tinitake note dapat po natin yung mga bagay na hindi natin nilalakaran. We just follow Jesus, no? Minsan, nagiging selective tayo pagdating sa ganon. Ay, ito, hindi to para sa akin. Para to kay ganito, para to kay ganyan. Tandaan po natin, pag ang salita ng Diyos dumating sa ating tenga, at yan ay nasa isip natin, at yan ay napunta sa ating puso, huwag po natin patigasin ang ating puso. At bigyan po natin ito ng katuparan ayon sa paglalakad, ayon sa kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. At pag tayo ay lumakad sa katotohanan ito po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pag ito ay ating nilakaran, pag ito ay ating sinundan, pag ito ay ating, sabi nga ay patuloy na hinakbangan, magbibigay ito sa atin ng kapayapaan. Sabi nga rin sa atin ng John 7 verse 24 and 27, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. John 7:24. Huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. 25. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? 26. Hayan, lantaran siyang nangangaral, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga si Kristo. 27. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang nakakaalam kung saan siya nagmula, subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Amen. So dito po sa ating pahayag na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbibigay ng isang malinaw na larawan kung ano ang mangyayari sa ating buhay kung hindi natin isasabuhay ang mga salita ng Diyos. Sabi nga, kapag hindi natin isinasagawa ang mga natutunan natin, tayo ay manghihina at madaling matutumba sa mga pagsubok ng ating buhay. At dito po sa ating patuloy na pag-aaral, malinaw na sinasabi po doon, sabi nga po doon sa verse 24, sabi po doon sa verse 24, ay huwag kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. At katulad ng passage na ito, nagbibigay po sa atin ng larawan, no, kung ano ang mangyayari sa ating buhay, no? At sabi nga ay bigyan natin na wag nating gayahin yung mga pariseyong yon. Pag tumatalikod ang ating Panginoong Jesucristo kung ano sinasabi, ano ho, subalit sabi nga sa ating buhay, kung ito ay haharapin natin, ano ho, at ating sabi nga ay, alam niyo po, diyan po mahina ang mga Kristiyano sa confrontation na dapat po nating i-practice, ano ho, kasi nga po yung proper confrontation, no, kasi ang nangyayari po ngayon sa mga Kristiyano, imbis na harapin, no ho, ay pinagchichismisan, ano ho. Kaya nga po sa church po namin, sa Purposeful Life, bawal po yan, chismis. Hindi po namin ina-allow dyan, yung chismis. Why? Kasi kung meron po mga uusap, ay dapat po pag-usapan bilang magkakapatid. Hindi pag-usapan bilang parang nasa kanto ng mga magkakapit bahay na chismis dito, chismis doon. Ano ho, ang tunay na kaligayahan, mga kapatid, ay matatagpuan natin sa pagsasabuhay ng mga aral ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang salita.
Ito po ay nag-uudyot o nagdudulot ng tunay na kaligayahan at kasiyahan sa ating buhay. Sabi nga sa atin ng ating Panginoon Jesucristo mula po dun sa John 13 verse 17. Mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Sabi nga po, ang mga bagay na ating napapakinggan ay mapalad tayo kung yan po ay ating isa sa buhay. Kaya nga po, pagka po tayo nag-take note, i-take note po natin sa ating puso. Ito ang gagawin ko. This is to-dos, no? Mayroon tayong, di ba, listahan to-dos, no? Yung ating mga dapat gawin. Mga take note natin sa ating buhay, no? Na sa ngayon ay patuloy pa rin nating pinaglalabanan, patuloy pa rin nating pinapractice, ano ho? Sabi nga, ang patuloy na pagpapractice natin ng tama at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay magdudulot sa atin ng buhay na nagbibigay at nagpapasaya sa atin. Sabi nga, ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay isang patnubay ng ating patuloy na pagmamahal sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanyang mga utos ay nagpapakita ng ating pag-ibig at debosyon. Sabi nga po sa atin ang 1 John 2 verse 5. No? Sabi po sa atin, Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman na tayo'y talagang nasa Kanya. Amen. Kung yan po ang ating sinusunod at nakikita natin, sabi nga, parang ganito lang. Dati nakabase tayo sa mga tradisyon o kultura ng ating, o sabihin natin, mga dating mga kagawian ng mundong ito. Pero ngayon, hindi na po nakabase tayo sa kung ano sinasabi ng Biblia. Sabi nga, dapat tayo magbago at magsuot ng bagong pagkatao na nakabatay sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagbabago ng ating isipan at pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Diyos ay nagdudulot ng isang bagong simula sa ating buhay. Kaya nga po pinaririin ni Apostol Pablo doon sa Ephesians 4 verse 20 and 24 ang pagpapahayag na ito. 20. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. 21. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. 22. Iniwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao nilikha, kalarawan ng Diyos, na nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Ang pagsunod sa mga turo ay isa sa pinakamahalaga na dapat po nating lakaran. At ito po ay ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, ito po ay nagbibigay sa atin ng isang pundasyon para sa kapayapaan. Ang pagsasabuhay ng kanyang mga aral ay patuloy po nagbibigay sa atin ng kapayapaan, sa ating sarili, sa ating relasyon, at sa ating kapaligiran. Ito po ay pangako ng Panginoon Diyos, ang kapayapaan. At ito po ay kanyang itinagubilin sa kanyang mga apostol at gayon din sa atin. At ang pangakong ito ng ating Panginoong Jesus na kapayapaan ay isang pangunahing tema ng kanyang mga turo. Ang kanyang kapayapaan ay nagmula sa kanyang presensya at kanyang pagmamahal na hindi nagtatapos at hindi kailanman magbabago. Sabi nga sa atin ng John 14 verse 27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. Praise be to God. Kaya nga, mga kapatid, ang pagiging tagapagpapayapa ay ito'y nagbibigay po sa atin ng isang tanda ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo upang makamtan natin ang kapayapaan yan. Ang pagsisikap natin na magkaroon ng kapayapaan sa ating sarili, sa ating mga relasyon ay sabi nga ay at sa ating kapaligiran ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Kaya nga sinabi rin po yan sa Beatitude sa Matthew 5 verse 9 na tayo ay maging tagapagdala ng kapayapaan ito, yung peace
peacekeeper, no? Yan dahil ang ating Panginoon Diyos, yan ay tinalaga sa atin. Kaya kung merong sabi nga parang tila kaguluhan sa ating paligid, no? Piliin po natin na hanapin ang kapayapaan. Saan mang ano mang direksyon meron ito. Maaari ito man ay sa ating kaisipan, sa ating kapaligiran, sa ating trabaho, sa ating hanap buhay. Hanapin natin ang kapayapaan na ipinangako ng Panginoon Diyos. At tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay nito sa atin. Kaya nga sabi doon ng Panginoon sa Matthew 5 verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila itinuturing na mga anak ng Diyos. Again, sinabi ng Panginoon na ang kapayapaang ito ay nagsisilbi na pagtukoy ng Panginoon sa atin upang tayo, sabi nga, ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Dapat nating sikaping mapanatili ang kapayapaan sa ating relasyon kahit na mahirap ito. Sabi nga sa atin ng Romans 12 verse 18. Hanggat maaari makisama kayo ng payapa sa lahat ng tao. Amen. Sabi nga, sikapin natin. Hanapin natin ang kapayapaan sa lahat ng tao na ating nakakausap. Ang pag-alala ay maaaring magdulot ng kawalan ng kapayapaan, mga kapatid. Ang talatang ito ay nag-uutos sa atin na ilagay ang ating mga alalahanin sa ating Panginoon Diyos at sa pamamagitan ng ating pananalangin at siya ang magbibigay ng kapayapaan na higit pa sa ating mga iniisip. Sabi nga po doon sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang naunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Yan ang kapayapaan ng mula sa Panginoon Diyos. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Kristo ay dapat na mamuno sa ating mga puso. Sabi nga, yan ang dapat mauna. Dapat yan po ang nakikita. At dapat, sabi nga, ay tayong magpasalamat sa kanyang pag-ibig, kanyang kapayapaan, na nagbibigay ng isang bagong paraan na ating pamumuhay. Sabi nga, yan po ang pamumuhay ng naaayon sa ating Panginoong Kristo. Tunghayan po natin yan, Colossians 3 verse 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Sabi nga, tayong lahat na mananampalataya ay kabahagi ng isang katawan ng ating Panginoon. At dapat po natin laging isaisip na ang bawat tao sa ating paligid ay ating mga kapatid at bahagi ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Lalo-lalo na po ay ating mga kapatid na mananampalataya. At kung hindi man po wala pang relasyon sa ating Panginoon, ibahagi po natin ang salita ng Panginoon Diyos. At ipanalangin po natin na matunghayan niya ang katotohanan ng ang ating Panginoong Kristo ay ang ating Panginoon na tagapagligtas. At ang bawat salita na ito ay pangako ng ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at nakakakabit sa ating pagsunod o nakakabit ito sa ating pagsunod sa kanyang salita. Sabi nga, yung ating buhay na ating ipinapahayag ngayon ay dapat nakaugnay sa mga biblical precedents. Kaya nga po sa ating pagpapaliwanag, meron tayo laging biblical precedents. Ipinakikita po natin na kung ano ang biblical precedent nung ating pinag-aaralan. Kaya po napapansin natin bakit napakadaming verse, dahil nga po kinakailangan po nating iugnay yung salitang ito ayon sa ating nilalakaran o ayon sa ating upang maunawaan natin kung ano ang sinasabi at talata ng ating Panginoon Diyos. At ang pagsasabuhay, mga kapatid, ng mga aral na ito na ating natututuhan ay nagbubukas ng ating puso at isipan sa kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang sabi nga sa atin ng John 14:15, ang pagsunod sa mga utos ni Jesus ay isang tanda ng tunay na pag-ibig sa Kanya. At ang pagmamahal na ito ay nagbubunga ng kapayapaan sa ating buhay. John 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo,
Kung tayo daw ay nagmamahal sa Kanya, sundin natin kung anong Kanyang tinuturo. At ang pagmamahal sa kautusan ng ating Panginoon Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. Sabi nga, kung susundin natin sa ating Panginoong Kristo, sigurado magbibigay po yan ng kapayapaan. At ang patuloy nating pagsunod sa Kanyang salita ay makararanas po tayo ng proteksyon at kapayapaan mula sa Kanya. Psalms 119, verse 165. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa, iyaong buhay, matatag ang taong ito at hindi mabubuwal. Grabe, napakaganda ho ng talatang yan na nagbibigay sa atin na pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi po tayo mabubuwal. Pangako po yan ng Panginoon Diyos. Kaya nga, sinabi rin ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 11:29 na ang pagsunod sa Kanya ay nagdudulot ng kapahingahan at kapayapaan sa ating kaluluwa. Ang Kanyang pamatok ay hindi mabigat sapagkat ito'y nagbibigay ng kalayaan mula sa kasalanan at sa mga pasanin ng mundong ito. Tunghayan po natin yan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Amen. Doon po sa talatang ito, sinabi ng ating Panginoon Kristo na matatagpuan natin ang kapahingahan. Rest, the words rest sa Kanyang presensya. Napakasarap po, no? Siguro kung ating isipin sa mga nagtatrabaho, no? Kung merong 6 days na rest day, no? Tapos 1 day lang yung trabaho, napakasarap ng buhay. No? Pero ang Panginoon Diyos, everyday, no? Kung ating hahanapin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, everyday makakaroon po tayo ng rest day. Kahit na tayo ipagod sa ating trabaho, kaya po nating hanapin ang rest na ito na sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Isipin po natin, mga kapatid, dito sa ating talata ngayon o sa ating paksa ngayon, the Walking the Talk, How to Practice and Bring Peace. Mga kapatid, siguro pwede kong illustrate ang isang nakita ko kasi ang aking asawa mahilig po yung maghanap ng mga recipe, lalo na sa mga social media, kung ano yung mga masasarap na pagkain. Yan, si Kuya Chris, kasama din natin ngayon. Magaling kong magluto yan. At illustrate ko lang po yung isang recipe dito sa ating pinag-aaralan. Dito po sa ating kung ang isang recipe ay kapag nag-aaral po tayo ng isang recipe ng isang pagkain di po ba binabasa natin ang mga sangkap at kung paano ang hakbang sa pagluluto. Tama po ba? At dito, kapag tayo po ay nakita lang natin ng recipe at hindi po natin gagawin, wala pong pagsasabuhay nito, hindi ho ba? So we cannot walk the talk. Nandun lang yung recipe, nagkakaroon lang sa atin ng knowledge, maaring malimutan natin. Pero pag ito'y sinabuhay na natin, hinakbangan natin, ginawa po natin, o kapag nagluluto na tayo, sinusunod natin ng mga hakbang at ginagamit natin ng mga sangkap na nakasulat doon sa recipe. Tama po ba? At ito po'y nagbibigay sa atin ng kapayapaan. No? Bakit po? Kapag nagawa nating maayos ang pagluluto at nakakatikim tayo ng masarap na pagkain na nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan. Mga kapatid, sa ating Walking the Talk, sa ating pag-aaral na ito mula po sa Philippians 4 verse 9, ito po ay katulad ng ating inilustrasyon ngayon na pagluluto na sa ating buhay ay mariin na dapat po natin itong lakaran. At sa ganitong paraan, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos ay parang pagbabasa ng isang recipe. Ang pagsasabuhay ng mga aral sa Biblia ay parang pagluluto. Ang kapayapaan na natanggap natin ay parang masarap na pagkain na nagbibigay sa kasiyahan at kaligayahan. Sabi nga, ito ay kinakailangan po nating lakaran. No? At isa sa buhay natin na dapat po nating lakaran upang atin pong matunghayan ang Walking the Talk ay nagpapariin po ito sa pagpapatawad. No? Kung tayo ay ang puso natin ay punong-puno ng galit, inis, lalo na sa mundong ito o saan anumang kinainisan natin, mahadlangan po tayo na atin pong matamasa ang kapayapaan.
Upang makita natin at lakaran natin ang kapayapaan ito, kailangan po natin magpatawad sa ating kapwa. Ang pagsasabuhay po nito ng aral ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa pagpapatawad ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga relasyon, sa ating pamilya, sa ating katrabaho o saan man, sino mang tao na involved sa ating buhay. Kinakailangan po natin ng pagpapatawad kung meron man tayong sama ng loob sa bawat tao na ito. At ikalawa, pag-ibig. Ang pagmamahal sa ating kapwa ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating komunidad. Lagi po nating pangibabawin ang mga bagay nito. Na meron po tayong pag-ibig sa kahit sinong tao, gaano man ito kasama. At kung ating magagawa ang naunang dalawang bagay na ito, tiyak po na magkakaroon po tayo ng katiyakan. Katiyakan na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Yan po magiging tiyak sa atin. Nagkakaroon po tayo ng isang magandang buhay o maluwag na pamumuhay. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang kapayapaan ay hindi isang emosyon, kundi isang bunga ng pagsasabuhay ng aral ng ating Panginoon Diyos. Ang patuloy po nating pagsunod sa mga turo ng ating Panginoong Jesucristo ay patuloy po na nagbubukas ng daan upang maranasan natin ang kapayapaan ng Diyos sa ating buhay. Ika nga, walking the talk. Ito ay hindi lamang isang parirala, kundi isang paraan ng pamumuhay na nagdudulot ng kapayapaan at pagpapala sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At sa ating pagwawakas, nais kong hinga ng huling pananalita ang ating partner, si Sister Benny. God's morning mga kapatid. Praise God po sa ating natutunan. Napakaganda po ng ating natutunan. Sapagkat ang kapayapaan lang po ay matatagpuan natin sa ating Panginoon. Patuloy po nating pag-aralan ang ating salita ng ating Panginoon nang sa ganon sumaatin ang ating kapayapaan. At kung ano man po ang ating natutunan, natanggap, narinig, ay iyon po ang ating ibahagi sa ating kapwa at nang sa ganon, mapapurihan natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Salamat po mga kapatid. At ngayon naman, nais ko acknowledge ang mga comment at mga messages na ating mga kapatid via online. At kaunahan ho dyan, ating tumuhay sa atin ay ang aking nag-iisang magandang nanay, si Corazon Mercado. Good morning, Ma. See you later. Okay, at dito kasama rin natin si Naywini sa Villa Escudero. Yan. Good morning din po sa inyo. Yan. At syempre kasama rin natin si Dr. Julia C. ng Usamis. At syempre ang Ate Marta dyan sa Bulakin Chaong. Yan, si Ate Marta. Kasama rin natin. Ang aking kapatid, si Lorela Magdulot. Kumusta na po kapatid? Yan. Kumusta na si nanay? At ang ating mga kapatid dyan. Yan. Kasama rin po natin. Kasama rin natin pagbati naman ni Naywini dito kay Jericho, Louie, Gabriel, Ayan. Sabi nga, prayer request din dito. Laging prayer request ni nanay dito kay Gabriel Patual Dalangin, dito kay Lisel, kay Hector, Rafael, Micaela, Alia. Yan. Kasama rin natin si Kuya Chris Artillaga, At yan, si Ate Cindy Mercado kasama rin natin. At yan, God's morning din po sa inyo. Salamat po sa pagbati. At yan, pagbati rin ni Ate Marta, ni lahat, Bumabati ng God's morning. Yan, pagbati rin ni Naywini kay Kate Rose, Faith, Dean, Patual. Yan. At pagbati rin ni kasama rin natin ng si Sir Choi, Manyan Albero, kasama rin natin, bro. Mapagpalang umaga sa'yo. Yan. At pagbati rin ni Naywini kay Pastora Belma Suryo at kay Pastor Eds Rona. Yan. Ng Lucena at ng Pila Laguna.
At salamat na Winnie sa patuloy mong pagbati sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. Yan. At syempre, muli kasama natin aking mga pinsang magaganda. Si Ate Lilibet Chua, si Ate Monina. Yan, kasama po natin. From Alamada, at si Ate Monina naman ay from Tagaytay. Yan. Sa Mendez, no? God's morning. Yan. Kay Nunoso family, kay Ate Nela, kay Tony, kay Aloha, kay Tim, at kay Tip. Ganoon na rin kay Prince, at saka kay Ellie, at kay Elijah. No? Ayan, pagbati natin yan sa pamilyang yan. At dyan kay Ian, pagbati ni Kuya, siyempre, kay Ian, kay Mark Anthony Benaluz, Artillaga family, kay Julius, Jerome, Chai Bersabal, yan, ganun din kay kay Marta, Chris, Julius Artillaga Anthony. Yan, kasama rin natin ang aking brother, si Brother Rolly Bumbani, no? Yan, good morning kapatid. God bless. Yan, si Kuya Chris, yan, kagalingan, no? Ayan, sabi nga, with prayer, no? Luis Silang Artillaga, excuse me po. Bati rin natin kay Ate Joy Santos. Yan, kay Jerome, Chay, kagalingan din, ano, kay Ate Kakay. Yan, kay Geraldine Bautista, Dinobal, Bautista family, ay Ian Bautista. Yan, praise God. Yan, kay Sister Malu Andal, no? JB Junio Carmona. Yan, kay Kuya Jimmy, ano? Michelle Andal de los Santos, Ali Silang, Mark de los Santos, Abigail Artillaga, yan, kay Nanay Consuelo Silang, yan, prayer request natin, yan. At syempre kay Ma'am Hazel Esmundo ng St. Peter, yan, kasama rin natin. Yan, kay Blessed God morning, yan, si Nay Edna, kasama rin natin ng Liliw, Laguna. Sabi nga, blessed God's morning po to everyone. Yan, salamat po. Yan. Okay. To God be the glory po na Winnie. Yan, kasama rin natin si Sister Aleli Silang. Yan. At syempre si Pastora Fe, kasama natin. At ngayong magang ito, at dyan mga kapatid, that's all. I hope na nabanggit ko po lahat, no? At dahil sa ating pagtatapos po para sa ating God's morning or sa ating daily devotion, tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mayamang biyaya at awa. Kami po ay patuloy, Panginoon, na pinalakas mo ng iyong salita patungkol sa paglakad sa kapayapaan na iyong patuloy na pinagkakalob sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa lahat po ng mga prayer requests, Panginoon, ang amin pong dalangin ay pasasalamat ng katuparan ayon sa iyong layunin. Alam po namin, Panginoon, na bago pa man ibuka ng aming dila, ikaw ay tumutugon na. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyong layunin at sa iyong purpose. Paunawa mo po sa amin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay upang kami po ay makalakad ayon sa iyong katotohanan at sa iyong patuloy na presensya ay dalangin po namin ang kapayapaan na nagmumula sa lahat ng aming pag-iisip, sa aming desisyon, sa aming mga sinasabi at sa lahat ng aming ginagawa. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ito at ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.